ang N naman ay makinig kapag ang guro ay nagsasalita at ang panghuling M may eksperto sa bawat isa. Malinaw ba? At ngayon ay may hinanda kami aktividad para sa inyo. At ang magiging panuto nito ay una, Ang mag-aaral ay dapat makakuha ng flag sa bundok bayan dala ang ito na aming inihanda. Ang bundok ay may nakalagay na flag na nakita niyo kulay orange. Sa bawat flag ay may hakbang. Bago magpatuloy sa flag ay kinakailangan muna ng mag-aaral na masagutan ang mga nakalagay na mga sawikain, salawikain o hukbong sa flag upang makahakbang ito sa susunod na flag na naglalaman ng mga panibagong katanungan. pangalawa, kung hindi masagutan ang mga tanong na nakalagay sa flag ay pwede na ilipan ng mag-aaral ang pito upang humingi ng tulong sa ibang mag-aaral na masagutan ng mga sawikain, salawikain o hukbong. Ang sistema nito kapag ako ay magsasabi ng mga lakbay dilaw o mga lakbay asul o berde, ang sinong muling makapagtaas ng kanilang flag ay siyang sasagot. Kaya maging alerto at makinig ng maayos. Malinaw ba? Maraming salamat. Mga lakbay berde. Maglalakbay asul, maglalakbay ilaw, maglalakbay berde, asul, ilaw. Berde. So, yung gagawin ay sasabitan mo ang sa flag ng mga salawikain o hukbong. At kung hindi mo ito masasagutan ay maaari kang humingi ng tulong sa inyong mga kasamahan. Pangit ang Tipo. dito sa Di pa pa tayo magsimula. dito at pagsasahin mo. At maaari mo basahin ang lalapa upang marinig ng inyong mga kasamahan. Eto na si Kaka. Buka-buka ka. Pero yung sagot mo ay dapat ano ang ibig sabihin? Eto na si Kaka. Buka-buka ka. Inilalarawan nito siguro ay isang babae na si Kaka na Tingin mo kasi pwede daw. Ay, galing sa bawal sa
ating tatalakay ng paksa natin sa paglima. Nasiyahan mo kayo sa ginawa nating activity. Nasiyahan mo kayo, palakpak. Ngayon ay dadako na tayo sa aming inihanda. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng magaling clap. Alam niyo ba ang magaling clap? Tuturuan ko kayo. 1, 2, 1, 2. Magaling, magaling, magaling. Kayo nga, subukan. 1, 2, 1, 2. Magaling, magaling, magaling. At ngayon, dito tayo. Bakit sabi ninyo ito? Upang ngayon may kaalaman kayo sa aking kakayan ngayon. Ang unang babasa ay galing sa pagkatligaw, ang unang saknon. Galing mo sila mabasahin, partner. Sige. Ang kadlaw. Zoom ra na dayo eh. Pangkat berde, ano? Pangkat asul. Ano ang mga napansin nyo sa ikalawang saknon? Ano ang ginamit dito? Meron. Yun. Meron. Dali. Talagang observahan nyo talaga. Sa pangatlong sakno, para sa berde, pangkat berde, Maging seryoso, mag-isip na mabuti. Pagkaisipan mo na ang pag-aasawa ay pinipilo. Hindi gaya ng akin, may luluwa kung mapasok. ano ang mga napansin nyo dito sa sakno na ito? May ginamit na magsing, magaling. Tama, no? At ngayon ay gusto kong basahin ninyong sabay-sabay, dilaw, berde, asol, ang last na mga sakno. Sige, sabay-sabay. Kaya kabataan mo ang padadala, lalo na sa bulaklak na tila. Sapagkat ang pag-aasawa ay hindi biro, hindi laro lamang. Kung ano ang puto, kayo din ang bunga. May waga na lalim, ngunit di gaano matiwas ng gawain. Ngunit ito'y isang paalala lamang sa atin, upang ang ating sarili hindi mag-isutin. Sa paglipas ng panahon, mas marami na ang nagbabago. Ang dating libangan sa baryo ay unti-unting naglalaho. Subalit ating pag-ibig ang puso noon, maaaring ibalik sa ngayon. Mas mayaman ang bansang Pilipinas sa mga talinhagang salita. Ngunit di gaano kilala sa ibang lakot ng mundo. Di masyado mayaman ang bansang Pilipinas ngayon. Nangangalihan na ito ang mga makabagong instrumento. Maraming salamat. Ngayon, dito sa unang saknong, sa ikalawang tatlo at sa nag-iwan, kagaya pa rin, meron pa rin mga nakatagong kahulugan at ginamitan pa rin ang pansin ninyo, meron pa rin ginamitan. At makikita ninyo ito, mamaya, at meron sasagot nito. At ngayon ay dako na tayo sa ating formal na talakayan at magiging layunin nito ay Pagkatapos ng 45 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay nasa makamit ang mga sumusunod. Una, ipapaliwanag ang kahulugan ng iba't ibang uri ng paghahambing. pangalawa na pagkapaglalaan ng sariling idea o pananaw tungkol sa halaga sa paghahabi sa pagkakungkang at komunikasyon. Ang panghuli naman ay nakapagsasadula ng katalastas na gamit ang paghahambing sa sawikain at salawikain. Alam niyo ba na ang paghahambing ay isang paraan ng paglalakad at ito ay nakakatulong sa pagbibigay ng paglahad at pagkakabulan at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. At may hinandang kami sa inyong mga halimbawa na maaari ninyong sasagutan. Ito ay tinatawag na halimbawa ko, basahin mo. Maaari niyo bang ulitin? Halimbawa ko, basahin mo. Asul!
Dilaw. Verde. Dilaw. Asul. Magaling, magaling. Bigyan natin ng magaling ka. Magaling, 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 magaling. Asul. Asul. Ikaw, uy. Lalo. Lalo na sa Pangasinan. Maraming salamat. Dilaw. Asul, dilaw, asul, verde. Verde, verde, dilaw. Maraming salamat, talagang natilo siya. Dilaw, 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 verde. Dilaw. Asul. Asul. Hindi masyado.
nila ang mayaman na bansang Pilipinas na madaling alihaga, ngunit di gaanong kilala sa ibang dako ng mundo. So ano ang ginamit? Ano? Sa pangalawa, paano niyo pang basahin? Kung ano ang puno, gayon din ang bunga. Mahiwaga, malalim, ngunit di gaano mahirap unawain. Anong ginamit na pagkakabit ko sa mga Di gaano, Pangatlo, di masyado
regular na paghahamig. Para naman sa ikalawa, sino ang nakapunta? Berde. Sa pangalawa, gamit ang Venn diagram na inihanda namin, ihambing ang sawikain at salabikain at mabigay ng halimbawa nito. Malinaw? Verde? Para sa itong pangkat, sa pamagitan ng word wall, may iba kayo. Sasagutan ang mag-aaral ang salabikain pagkatapos ayusin ang mga
Ako naman. Wala, alam ko ang kaibahan. Ang salawikain ay palagi may magandang aral. Samantalang ang sawikain ay mas makahulugan at hindi tumigan. Lola, pwede ba kami humingi ng mga halimbawa para mas maunawaan? Aba, sige. Para sa salawikain, ito ang halimbawa ko para matutunan ninyo kung ano ito. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinaroroonan. Payo ito na lagi nating tatanawin ang pinagmulan at maging magbangging. Magpapasalamat. Kaya pala sinasabi sa amin ni Nanay na huwag kalimutan magpasalamat. So ikain, ay parang hindi mo natutunan sa salita. Halimbawa, butas ang bulsa. Totoo yan, Ma'am Lino. Parang wala yata naman ang bulsa niya. Masasabi natin ang sawikain ay may paniwatig. Madalas sinasabi ito sa paraang patalinhaga. Gets ko na! So, ang salawikain ay gabay sa buhay at ang salawikain ay mga salitang may hinunang hulugan. Tama! Lagi nating tatandaan na may ilalim sa bawat salita. Pag sinasabi nating salawikain, ito ay gabay sa ating landas at ang sawikain ay nagbibigay kulay at paliwanag. Sana meron kayong natutunan dito. Lagi niyong tatandaan na ang salawikain ay may aral. Ang sawikain naman ay may paliwatig at kulay. Kilalanin at yakapin ang ating mga sariling pahayag. At kung natatapos ang Marami na kayo magsuko. Bigyan natin sila ng ayos lang. Ang ayos lang ay 1, 2, ayos, ayos. Sige, una. 1. Okay, sabay-sabay ha. 1, 2, 3, go. 1, 2, ayos, ayos. Maraming salamat. para sa nakapulot na ikalawang pagkat ay pumunta sa Ang paghahambing ng sawikain at salawikain. Magandang hapon sa lahat. Kami nga pala ang representante ng ang maglalakbay Verde at kami ay nasa na gumawa ng Venn diagram sa patungkol sa salawikain at sawikain. So, sa salawikain naman ang aming sinulat ay pahayag na may matalinhagang hulugan. Kadalasan ay hindi literal at mas madali o direkta ang pagpapahayag. At ang panguli naman ay ginagamit ito sa pang-araw-araw na pag-usap. No? So, ang halimbawa ng sawikain ay ang magbilang angkel. Kung saan ito ay sumisunggulo ng or nangangahulugan ng sana mangyari o ang magandang kahilingan or nais ng isang tao. Samantalang sa salawikain naman, ang aming nilagay dito, ito ay nakapaliwanag o ito ay naglalarawan ng isang kasabihan na naglalaman ng aral at matagal nang ginamit at may kasaysayan ito. At nilagay namin dito na ito ay mas mahaba at kadalasang may tuma. Kung makikita nyo, ang aming halimbawa mas mahaba kung kayo dito. So, ang aming halimbawa sa salawikain ay bilog ang mundo na kung saan makikita natin na halimbawa talaga ng may isang kaya sabihan talaga ito at ang isang halimbawa naman ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makakarating sa paroroonan. At para naman sa pagkakapareho ng dalawang salita, ang aming sinulat ay may malalim na hulugan. Pangalawa naman ang naglalaman ng mga aral o mensahe at ang panghuli ay tumutukoy sa kultura at tradisyon ng mga At yun lang po, maraming salamat. Palakpakan natin sila, no? Para naman sa huling pangkat, mga lakbay lang. May ibang, may isa lang. So, oras May na isa start. lang ang 1, 5? 5? Ang binigay natin kanina sa kanila is ang word wall na pinagamitan ng data, internet, na
salawatain sa paghubog ng moral na pagmugal ng tao dahil ang sawitain ay nagbibigay ng aral sa pamamagitan ng mga metaporika na pamilya. Samantalang ang salawitain ay naglalaman ng direktang mga layunin o prinsipyo sa Mahusay, talagang nakinig ka sa talakayan. Para naman sa pangalawa, katanungan, maganda ang mga ulat na makulay. Berde, azul, berde. Berde, 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 dilaw. Azul. Bete. Azul. Bete. Dilaw. Azul. Tama, no? Maraming salamat. Ngayon, mas na-challenge kayo, ibabaliktad natin. Kapag sinabi namin ng dilaw, baba lang, hindi na siya taas. Klaro? Malinaw? Hindi. Baliktad na siya. Same, katulad pa rin yung mga kulay ninyo. Pero hindi na siya itatas, baba lang at taas. Baba una. Kapag dilaw ang sinabi, baba lang, hindi taas. Kaya remain lang na Baba lang talaga. Baba lang talaga. at saka lilipat namin sa dati. Lilito kayo. Sige, baba lahat. Baba. Baba lang mga isa. Dilaw. Dilaw. Azul. Sabi dilaw. Sa iyong palagay, paano nakatulong ang salamin at sa ikaw sa iyo ng pagkakilala ng mga Pilipino? Nakatulong ito sa pagpapahalaga ng ating kultura. Tama, no? At kultura talaga siyang estudyante, no? Kasi pinapahalaga nila ang kultura at paggamit na sa witalin na sa lugar kain. Balik sa dati, azul! Ay, kaapat na tanong. Paano mo maihamit ang mga serviso na ginamit sa sabihin at sa Ang salikain ay yung pagkakit ng mga kapitatuloy ang salikain ay dahil tao mas Tama, no? Talagang nakinig talaga siya, no? So, palakpakan natin siya. Para sa ikalima, partner! Para sa kayo mga katanungan, alin ang mas epektibo sa pagpapahayag ng aral, ang salikain o salawikain? Balik sa dali, taas na. Berde. Berde, berde, azul. Azul, berde. Ako? Ay, kayo, para sa katanungan, alin ang mas epektibo sa pagpapahayag